Ganito kung paano kami gumawa ng sweet and spicy dilis. Masarap ito pang merienda at madali lang gawin. Sa version namin, ganito lang yan. Umpisahan natin sa pagpipirito. Buksan ang apoy sa medium setting lang. Saka na maglagay ng 2 tasa ng mantika. Minsan ko na nga pala nagamit itong mantika. Pinagpirituhan ko rin ang isda. Pagka ganyan na, yung bahagyan ng mainitang mantika, yung hindi sobrang init pwede nang ilagay yung dilis. Pamalagyan lang itong halu-haluin. Lutuin sa loob ng mga nasa 3 minuto. O kaya naman ay hanggang sa mapalutong na ang mga dilis. Inaan na rin ang apoy kung kinakailangan para naman hindi masyadong uminit ang mantika at maiwasan itong masunog. Kapait kasi talaga ang lasa ng dilis pagka nasunog. Di na masarap kainin. Ngayon, i-check na natin kung malutong na nga ba ang pagkakaluto ng dilis. Yan. Pagka ganyan na ang tunog nito, malutong na. Kaya hanguin na ito at patiktikan sa strainer. Saka na itabi hanggang sa lumamig. At ito namang pinagpirituhang mantika, itabi lang. Masarap ito panggisa ng mga gulay. Habang pinapalamig yung dilis, gawin na natin yung mixture ng asukal. Maglagay ng tubig at chili powder. Para maayos ang pagkakaluto nito, gumamit dito ng medium high setting ng apoy. Ilagay na ang mga siling labuyo. Sangkapan din ng tomato ketchup at brown sugar. Ito, yung klase ng asukal na gustong-gusto namin inilalagay dito. Masarap talaga. Tikman muna ang dilis kung gaano nga ba ito kaalat. Hindi ito yung maalat na dilis. Kaya maglalagay ako dito ng konting asin, pambalansin ng lasa. Tikman na rin ang mixture para maihusto ang timpla. Patuloy lang itong lutuin. Halu-haluin hanggang sa mapalapot na nga ito. Yung ganyan na yung itsura ng pagkakaluto nito. Bumubula na at talagang malapot. Mahalagang paalala nga pala na bago ilagay ang dilis sa mixture, dapat malutong na ito. Pagkaluluto kasi ng dilis, hindi talaga ito malutong. Pero kung tama na ang pagkakapalamig nito, dun pa lang ito lumulutong. Pagkalagay nga ng dilis sa mixture, i-adjust ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Patuloy lang itong halu-haluin hanggang sa mabalot na ng mixture lahat ng piraso ng dilis. At agad nang isara ang apoy. Pagkasara nga ng apoy, magdadagdag pa ako dito ng konting asukal. 1:1 nga pala ang ratio ng asukal sa dilis. 300 grams ng dilis at 300 grams din ang nailagay lahat na asukal. Matapos nga itong haluing mabuti, yung ganyan na yung itsura nito, pwede na itong ilipat sa tray. Ikalat lang sa tray at paghiwa-hiwalay ng ganito, saka na ito hayaan sa tray. Hanggang sa tuluyan ng mapalamig at mapatuyong mabuti. Mga nasa 6 na oras siguro yun. Pero siguraduhin lang na halu-haluin ito tuwing matapos ang 2 oras. Matapos nga ang 6 na oras, yan na yung itsura nito. Malamig na pero makikita na hindi pa ito tuloy ang napatuyuan. At para nga tuloy ang masipsip na ng dilis yung sugar mixture nito, ilalagay ko na ito sa airtight container. Kinabukasan nga, nilipat ko ulit ito sa tray para naman maipakita ko sa inyo kung ano na nga bang itsura nito. Ayan na nasipsip na nga ng dilis lahat ng sugar mixture nito. Napatuyuan na rin mabuti, kaya naman madali na rin itong paghiwa-hiwalayin. Sa storage naman, para mapanatili ang lasa, ilagay ito sa airtight container. At ilagay lang ang container sa room temperature.